Okay, hi guys, this is Kevin Crypto. So, yun, quick update lang tayo sa mga TA natin. So, hindi tayo nakapag-video nitong kahapon tsaka nung nakarang araw. So, gawa nung medyo busy dahil madaming inasikaso. So, pag-uwi ko kagabi kasi hindi na kinaya, nakatulog na din kaagad. Pero, yun, bawi tayo ngayon. So, ano yung update natin? So, currently, market is rejecting per value gap natin. So, ito. So, kung mapapansin nyo, nireject niya na itong per value gap na to. Nagkaroon tayong confirmation dito. Pero kahapon, nag-entry na tayo dito. So, dito, nag-entry na ako. So, ang entry ko dito, low leverage lang. Kasi para magkaroon man ng fluctuation, hindi ganun kagad makukuha yung stop loss. So, ito, nag-entry na ako dito. So, ito, kakapalit lang nitong candle na to. Every 8 AM kasi ang palit nito. So, ngayon, check natin bukas kung continuous to or magkakaroon ng retest dito sa per value gap. Kasi possible, magkaroon ng retest dito sa per value gap tapos saka bumaba or basagin niya tong per value gap. So, yun naman yung possible na mangyari dito. Kasi, kung mapapansin nyo dito sa taas, so, di ba, nagkaroon ng uptrend, nagkaroon ng breaker, so, hanap tayo ng per value gap, so, ito yung per value gap natin dito. So, ngayon, kung mapapansin nyo, rejected tong per value gap na to, dito, tapos, dumiretso na siya baba ulit. So, ngayon, nagkaroon ulit ng breaker dito. So, naghanap tayo ng per value gap. So, anong hanap natin per value gap is ito. So, ang sabi natin, di ba, once na possible, balikan yung per value gap. So, ngayon, once na rejected yan, ang possible na mangyari dito, possible bumaba. So, ngayon, hanggang saan yung possible na kunin ito? Kung sakaling bababa. Ang possible na kunin nito is itong nasa baba. So, ito, possible, balikan niya to. Kasi kung mapapansin nyo, possible magkaroon ng retest dito. Dito. Yan, 102, 289.7. Kasi kung mapapansin nyo dito, umangat na siya. Na-reject na to. Tapos, umangat. Tapos, possible, kunin niya to. Kunin niya ulit tong 100 to 300 or sabihin natin 300 yan. Possible, ano yan? Possible balikan niya tong per value gap na to. Tapos, saka lumipad. So, meron kasi ganoon. Possible, aangat, tapos, babalikan yung per value gap. So, minsan ganun yung market eh. So, ngayon, ang ginawa ko dito, nag-trade na ako dito, mula dito, sa 105, 300. So, ang tipiko nito is, ito. Possible kasi balikan niya to. So, low leverage lang ako. So, kung gusto nyo mag-scalp, pwede naman nating, ano yan, pwede naman nating gamitin sa 1 hour. Or, mas maganda kasi kung 4 hours, tapos, doon ka sa 15 minutes, tapos sa 1 hour. So, pwede ka mag-scalp doon. So, gamitin mo lang din yung per value gap na ginagamit natin. So, ngayon, yan, antayin natin kung ano yung possible na mangyari dito kay BTC. Kasi kung mapapansin nyo, rejected na dito, possible, balikan nyo to. Kapag ito rejected, lilipad to ulit. Pag na-reject to, possible, lilipad ulit to. So, yun yung kay BTC, kay ETH. So, check natin kung ano yung nangyari na kay ETH. So, currently, kay ETH, yan, kung mapapansin nyo kay ETH, so, dito sa per value gap na to, approaching, ano pa rin siya, naglalaro pa rin siya dyan. So, ang aantay natin dito kung mare-reject ba to. Same lang din ang kay BTC. So, ito is ang possible niyang balikan. Kasi kung mapapansin nyo dito, na-reject na siya dito. So, tumaas. So, ngayon, titingnan natin kung mabasag niya kasi ito. Pag nabasag niya to, possible, dire-diretso angat na to. Pero kung ito, ire-reject niya, possible, magkakaroon ng retest. So, possible bumaba to dito. Kung i-reject niya yan. Kung i-reject niya tong per value gap na to. Pero kung babasagin niya yan, magkakaroon ng dire-diretsong momentum, yung uptrend. So, magtitingin lang ulit tayo ng once na magkaroon ng magkaroon ng
tawag dito, magkaroon ng breaker. So, dun ulit tayo magtitingin ng, ng possible na maging galaw ng market. So, ito yung kay ETH. So, kung rejected to, kung magkakaroon ng rejected, so, possible ang balikan niya ito, si 2-3. So, yun yung possible na balikan niya. Kasi nagkaroon ng rejection dito. Ito kasi yung per value gap natin sa uptrend. So, ngayon, check natin kung ano yung gagawin ni ETH dito. Kung ano yung magiging laro ng market. Kung ire-reject niya ba to or dire-diretsong babasagin niya to pataas. So, next kay XRP. So, currently si XRP is same lang din. Possible magkaroon ng rejection or basagin tong per value gap. Kasi kung mapapansin nyo, yan. Ito kasi yung yung per value gap natin sa uptrend eh. Oh. So, yan. Kung mapapansin nyo, rejected pa rin yan. So, kaya naghanap tayo na ng mas maliit na per value gap na possible na maging laro ng market. So, kung mapapansin nyo dito, yan, nagkaroon ng break. Dito, di ba, nagkaroon ng downtrend. Tapos nagkaroon ng breaker. So, naghanap tayong per value gap. So, ito yung per value gap natin. So, ngayon, ang aantay natin dito, kung rejected ba to or pababa. Kapag rejected to, magkukontinuous yung downtrend nung market. So, dito wala tayong entry. So, check lang natin kung ano yung magiging galaw nung market dito. So, yun yung kay XRP. Tapos, kay Solana. So, check natin yung kay Solana. So, kung mapapansin nyo kay Solana, meron tayong confirmation. So, meron tayong confirmation dito na rejected yung per value gap natin dito. So, from dito, nag-downtrend, nagkaroon ng breaker, naghanap tayo ng per value gap. So, ang per value gap natin is ito, mas malapit dun sa market. So, ngayon, check natin kung continuous na continuous na pababa. Kung magkakaroon ng continuous na momentum pababa. Kasi kung mapapansin nyo dito, rejected na siya. Yan. Nagkaroon na siya ng rejection dito. So, ang possible na mangyari dito is maging pababa. So, nasa 1-day time frame tayo. So, kung dito mag-entry tayo, dapat mababang leverage lang. So, yun. Mamaya siguro discuss natin kung ano yung binaba ni SEC na mga rules and regulations. So, gawa tayo ng video regarding dun sa SEC para maliwanagan din tayo kung ano yung mga pwede natin gawin and mga bawal natin gawin. So, yun lang. Quick update lang tayo mga bossing. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.